Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na isyo tungkol po sa patuloy na problema sa migration process ni Pi Network. Kahit na sinasabi po ng team na kailangan lang sundin ang checklist at saka i-validate ang account, maraming users pa rin ang naghihirap at nalilito. Halos isang taon na po na naghihintay ang karamihan, pero bakit parang walang linaw ang kilos ng project? Kaya alamin po natin kung bakit maraming pioneers ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-transfer ng kanilang Pi tokens papunta sa mainnet. Kaya maliban po dyan ay pag-uusapan na rin natin ang presyo ni Pi, ang malaking pagbagsak po nito at ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, at ang source po ng ating balita rito ay ang Crypto Potato. Yan, everything hot in crypto. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa migration process nitong si Pi Network. Ayan. Kamakailan lamang may inilabas na paalala ang Pi News, isang X account na sumusubaybay sa balita tungkol sa project na ito. Ayon sa nila, para makasama sa second migration, kailangan raw ay kumpirmado ang checklist mo at wala ng kulay dilaw o yellow sa wallet mo. Kailangan din ng two-factor authentication or 2FA gamit ang iyong email para masigurong ikaw ay makakapag-transfer sa mainnet. Pero heto po ang problema. Kahit marami na ang sumusunod sa mga hakbang na ito, hindi pa rin nila makuha ang kanilang Pi tokens. Sabi nga ng isang user, ilang beses na siyang nag-2FA at saka nag-validate at ilang beses na po siyang nag-2FA at nag-validate ng kanyang checklist, pero hindi pa rin lumilipat o nakakalipat ang kanyang Pi balance. May iba naman na nagsabing hindi pa nga sila tapos sa unang phase ng migration, pero bakit raw agad-agad may second phase na? Ang dating tuloy, ay parang magulo ang proseso at maraming users ang feeling ay iniwan sa ere. Ngayon is kailan ba talaga nagsimula si Pi Network at ano po ang kanyang kalagayan ngayon? Si Pi Network ay nagsimula pa noong taong 2019 at naging popular dahil sa kanyang mobile mining feature. Simple lang ito noon. Mag-login ka lang araw-araw sa app at kikita ka na po ng Pi tokens. Noong February ngayong taon lang, inilaunch na rin nila ang Open Network at ang native token sa mainnet. Pero kahit may mga milestone na tulad po ng launching ng network, marami pa ring pioneers ang hindi makapasok sa mainnet. At bakit? Yan po ay dahil sa KYC verification at saka migration issues. Ayon po sa mga developers, kailangan na ma-KYC lahat bago ang March 14 na deadline o mawawala ang karamihan ng kanilang namina na Pi. Dito rin pumasok ang tinatawag na grace period kung saan binigyan pa ng pagkakataon ang ilang users na mag-2FA gamit ang trusted email. Pero kahit ito, maraming tao pa rin ang hindi pa rin successful. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang kasalukuyang kalagayan nitong si Pi Network. Habang patuloy po ang kaguluhan sa migration, si Pi naman ay halos duguan na sa presyo. Ayon po sa kay CoinGecko, si Pi ay kasalukuyang nasa 0.64. Halos 78% na po ang kanyang binaba mula sa kanyang all-time high na $3 nitong nakalipas na buwan ng February. Bagamat may kaunting pagtaas po sa loob ng 24 oras or last 24 hours, overall ay sobrang hina pa rin
ng trend ni Pi sa weekly scale. Ang masama pa rito, may naka-schedule na token unlock sa loob ng 30 days. Aabot po sa 280 million na Pi tokens ang mailalabas sa market. At ang pinakamaraming lalabas po ay sa pagsapit ng June 11 kung saan ay umaabot po ito sa 14 million na Pi tokens. Ang ibig pong sabihin nito ay posibleng lumakas ang selling pressure kapag maraming holders ang nagsimulang magbintahan ng kanilang Pi tokens. Hindi ito siguradong mangyayari pero malaking posibilidad na bababa pa lalo ang presyo ni Pi. Ngayon is may mga analyst ba na nagbigay ng babala tungkol kay Pi? Oo naman, may mga analyst po katulad ni Ginoong Joe Swanson na nagbigay ng babala sa kanyang X account. At siya po ay nagsabing si Pi daw ay nagpapakita ng isang inverse cup and handle pattern. Pero yan, wala po silang pinakita na chart. Kung totoo po ito ay indikasyon ito ng isang bearish continuation kung saan ibig sabihin ay posibleng bumagsak palalo ang presyo ni Pi. Ayon po kay Joe, kung bababa si Pi sa ilalim ng presyong 0.55, maaari itong bumagsak pa hanggang 0.40. Dagdag pa niya, mahina po ang trend at bearish ang structure. Kaya kailangan raw na mag-ingat ang mga holders. Ngayon is ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, si Pi Network ay naging pag-asa lalo na sa mga hindi kayang bumili ng Bitcoin or Ethereum. Dahil libre lang ang pagmina ng Pi, maraming umasa na baka ito na ang kanilang unang hakbang sa financial freedom. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, marami ang nadidismaya at nawawalan ng tiwala. Imbis na ma-excite sa open mainnet, maraming Pinoy ang na-stress at nalilito sa proseso ng migration. Bukod pa dyan, ang pagbagsak ng presyo ni Pi ay nakakadismaya rin lalo na sa mga umaasang kikita na sila. Kung hindi po agad masolusyonan ng mga developers ang mga isyong ito, posibleng mas maraming Pinoy ang mawalan ng gana at lumipat sa ibang mga project. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin may potensyal sana itong si Pi Network lalo na bilang isang mobile first crypto na kayang i-access kahit walang malalim na technical knowledge. Pero kung hindi po aayusin ng team ang communication, transparency at saka efficiency, mawawala rin ang tiwala ng community na siyang pinakamalaking asset ng kahit anong crypto project. Ang dami nang naghintay ng taon para lang hindi ma-migrate ang kanilang tokens. Ang dami nang nagbigay ng oras at suporta pero hindi man lang maramdaman ang progreso. Dapat magpakatino na ang Pi-Core team dahil ang panahon ng hype ay tapos na. Ngayon ay panahon na po ng real utility, malinaw na proseso at saka tamang execution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.